Ang Magnolia Chicken Templados, TNT Tropang Giga at itong Terra Firma Jeep ngayon ay nag-uusap pero wala pang kumpirmasyon kung matutuloy yung transaction. Dahil ang may proposal dito ay itong TNT Tropang Giga kung saan gusto nilang makuha ang 6'8 center na si Kay Marcarino. Alam natin kung bakit. Dahil kulang sa center itong TNT Tropang Giga kaya gusto nila itong si Kay Marcarino ang makuha nila para magkaroon sila ng 6'8 na big man. Pero syempre, itong Terra Firma na parte ng SMC, hindi yan basta-basta ibibigay. Unless big man din ang kapalit. So malamang mangyari, itong si Kay Marcarino mapunta dito sa TNT Tropa at itong si Poy Eram ititrade sa Terra Firma. Pero ito namang Terra Firma, ititrade ka agad-agad itong si Poy Eram dito sa Magnolia Chicken Templados at ang magiging kapalit naman yan ay itong si Jackson Corpus at itong si Russell Escoto. So kapag nagkataon, ganyan ang magiging sitwasyon. Posible rin na si James Laput ang ipalit pero sa tingin ko mas malamang ibigay ng Magnolia itong si Escoto at itong si Jackson Corpus. Baka magsama pa ng second round pick. Ang maliwanag dito, ang magiging centerpiece ng trade ay itong si Kay Marcarino at si Poy Eram. Parehong big man yan, pero mukhang gusto ng TNT na makuha ito si Carino dahil mas bata. At kapag siyempre nakakuha ka ng mas batang big man na may defensive presence, yan ang magiging foundation ng future ng TNT at yan ang dahilan kung ba't gusto nilang makuha ang nasabing player. Ang Magnolia naman kung makukuha nila si Poy Eram, ang ganda nito bilang katandem ni Ian Sanggalang at ni James Laput plus meron ka pang Xavier Lucero. Pag nagkataon, magiging isa sa pinakamatangkad na front court ngayon ang Magnolia at ang laking bagay niyan para dito sa kanilang lineup. Kaya sa tingin ko, dapat pumayag si Coach Chito Victolero. Habang ang Meralco Bulls ay sinusubukan pa rin na i-secure finally ang serbisyo o i-renew ang kontrata ni Chris Newsome, tumitingin din sila sa ibang mga teams kung makakakuha pa sila ng additional na mga players at isa doon sa tinitingnan daw nila ay itong si David Defonso mula dito sa Northport, Batangpier. Hanggang sa ngayon gusto raw tignan ng Meralco kung makukuha nila itong si Ildefonso mula dito sa Northport. Sa height na Ildefonso na 6'3", malaking guard ito. At nakita natin na iyan ang gusto nitong si Coach Nenad Vucinic at Luigi Trillo. Nakita natin kung paano mag-take advantage sa post-up itong mga big guards nila, katulad nila Bong Quinto at Alain Maliksi. At yan ang dahilan kung ba't gusto nilang makuha itong si David Defonso. Kung sakaling matuloy ito, ang laking bagay niyan para dito sa Meralco Bulls. Pero ang tanong, sino naman kaya ang hihilingin kapalit ng Northport? Well, mahirap ang masabi dahil hindi pa natin alam kung ano value ni David Defonso. Obviously, bilang isang first round pick, mataas ang value niyan. Pero sinong player naman dito sa Meralco ang magiging katumbas nito? Hindi pa natin natitiyak dahil syempre i-evaluate pa ng Northport kung sakasakali na papayagan nga nilang matrade sa itong si David Defonso. Titignan din nila kung makukuha nila yung magandang advantage dito. At syempre gusto nila siguraduhin na ito si David Defonso, kung maganda performance, syempre dito sa mga practices ng Northport, baka hindi nila pakawalan unless super ganda yung i-offer nitong Meralco Bulls. At yan ang aabangan natin ngayon. Kung sakasakali nga na matuloy ito, dito natin makikita na pwede talaga mag-trade itong SMC at itong MVP group. Sa ngayon, ang Meralco Bulls mainly nakafocus pa rin dito sa pagkuha dito o pag-renew ng kontrata ni Chris Newsome. Pero ine-expect nila na ito yung matatapos na. At yan ang dahilan kung ba't tinitignan na rin nila kung makukuha nila sa wakas itong si David Defonso mula dito sa Northport.